Nasa linya po natin si Mr. Sonny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Yun. Mr. Africa, magandang umaga po. Hello. Yes po, magandang umaga Sir Ero. Kamusta na po? Ay, okay lang po. At kukumustahin din namin kayo. Alam namin nakasubaybay kayo dito sa pagpasa sa House ng legislated na po ito. Legislated 200 pesos na dagdag sa sahod. Ano ho bang masasabi nyo rito? Tayo, kaya sabi ko nga, baka umasa tayo ng gusto, Mr. Africa. Well, tama kayo kasi pagkatapos inanunsyo ng House na naipasa nila, napakabilis magsalita ni Pangulong Marcos na pag-aaralan pa daw niya. Di ba? Parang hindi mahigit isa't kalahating 2 taon na pinag-aaralan ng Kongreso niya. Pag sabi niya pag-aaralan niya, so medyo nakabahala yun kasi kapos na nga yung schedule ng Congress ngayon at ng Senado. Tapos sabihin pa ng Pangulo na medyo mas inclined siya sa Regional Wage Board. Opo. Medyo nasa alanganin pa actually yung proposal. Kasi kailangan magtawag ng BICAM sabi nga ni Senator Cheese, busy sila. Pati nga yung impeachment, inurong na niya. Paano pa kaya mahabol to bago June 11? Kung walang maipapasa sa Senado, wala din po yan. Walang mangyayari dyan. Ay, may napasa na sa Senado, yung sabit kasi 100 pesos lamang ang pinasa ng Senado noong February 2024. Opo. So kailangan magtawag ng BICAM, either yung Senate President o yung Speaker of the House, hindi ko alam kung magkasundo sila, kailangan magtawag ng BICAM para i-reconcile yung magkaibang version ng wage hike proposal. Sa House ay 200, ang ipinasa sa Senado 100. So dapat talagang i-reconcile yung dalawang magkaibang version po yun, 200 pesos saka 100 pesos. So, pag na-reconcile po yun, ibabalik sa magkabilang chamber po yun, ano? Kung ano man yun napag-usapan at ira-ratify pa po yun, di ba, Mr. Africa? At saka po, tama po, di ba? At saka pupunta kay Presidente kung ano man po yung pinal, titingnan kung papaboran ni Presidente yung pagiging batas. Yes po, eksakto. Pero actually once na sila ng BICAM, ina-assume may representation na ng both houses, pwede na i-finalize yung bill yung for signing into law by the President. Pero yung medyo nakatakot dito, kahapon lamang si Senator Villanueva parang nabanggit na niya na titimplahin nila yung demand for wage hike kasi baka raw i-veto ni Pangulong Marcos. Yun nga So medyo masanda si Pangulong Marcos makialam, I think, dun sa sahod kaysa dun sa impeachment. Opo. Teka muna, yung 200 ba yan? O halimbawa, hindi man 200, sabihin natin na masunod yun sa Senado. Yan ba, makakasapat ho ba yan? Makakatulong ba sa ating mga kababayan yan, Mr. Africa? Saan mararating yan? Oo naman. Well, sa amin, kung titignan kasi yung binibigay na wage hike ng mga regional wage board, sinibibigay namin yan, ilang dekada na yan. Yung 317 na wage hike, ang lilit, di ba? 5 piso, 10 piso, 15 piso. So kung ipatupad itong 100 or 200 pesos lalo na, historic yan. Itong pinakamalaking dagdag sahod since nag-regionalize yung wage hike. Actually, sa kasaysayan ng Pilipinas, ito ang pinakamalaking dagdag sahod. Kaya sa amin, kulang pa rin yan doon sa in-estimate ng Ibon na family living wage na 1,200 pesos. Opo. Pero malaking hakbang pasulong na ito kumpara sa pagbabarat ng regional wage boards ng 3 dekada. Ang layo pala nito doon sa ating living wage, ano? Mr. Africa, no? Napakalayo. Hinaharap talaga ng mga employees Parang pinapalabas ng employers na parang operating at cost at wala silang tubo. Ganun talaga Kaya mahalaga na nga na nakikialam yung Kongreso ngayon. Kasi kung hindi gumagana yung tripartite mechanism of regional wage boards, kung kinakailangan makialam ng national government through yung Senate at House, kung dyan makakuha ng dagdag sahod ang manggagawa, di dapat na ipilit natin. Pero, ayun nga, napakataas ang demand kasi naipon. Actually, kahit ibigay yung halimbawa yung 100, hindi pa niya mababawi yung nawala sa halaga ng sahod mula 1989. Kung mapatay yung 200, more or less mababawi, pero kulang pa rin para sa pangailangan. Opo, yun. Okay. Teka, ang sinasabi naman ng mga negosyante, yung mga malalaking kumpanya ng mga CBA, walang problema na doon dahil gumagana yung CBA nila. More than the minimum wage pa nga po ang kanilang naibibigay. Ang tatamaan daw dito, yung mga MSME, 99.6% yun ng ating mga negosyo, Mr.
Africa? Baka nagkakamali ako pero kadalasan mapapansin namin ang nagsasalita hindi naman mga maliit na negosyante, hindi naman mga micro-enterprises, no? So mukhang nangyari dyan, tumatago yung mga malaking negosyante sa likod ng maliliit na negosyante para ipagkait sa manggagawa yung dagdag sahod. Pero siguro gusto ko linawin, totoo halimbawa na banggit niya na yung micro-enterprises, mga 70% yan na lahat ng establishmento. Pero dahil micro sila, yung manggagawa nila, hindi pa umabot ng 13% ng lahat ng manggagawa. So kahit ipagsama ang micro at small enterprises, nasa more or less 97% yan. Pero yung manggagawa dyan, hindi pa abot ng 20% na lahat ng manggagawa. Kasi maliliit sila. Tapos kinompute namin, totoo yung sinabi, mas magaan yung pagbigay ng dagdag sahod sa mga large enterprises. Pero kinotweet din namin batay sa pinakamalaking survey sa kita, gastos ng mga negosyo sa Pilipinas galing sa PSA. Yung computation namin, kung ipatupad yung 200 pesos across the board pa nga ito, hindi lang sa minimum wage, katumbas lamang siya ng 13% ng tubo ng small enterprises at 15% ng tubo ng micro enterprises. So even kumpara nga dun sa large enterprise, mga 11%, mas mabigat ng kaunti. Pero para sa amin, kung sincere naman gobyerno na pagaanin yung pagbigay dagdag sahod ng mga micro enterprises, pwede naman ginawa nila tulad ng COVID, diba, nagbigay ng wage subsidy. So may pamamaraan naman eh. Kung gusto ng gobyerno, may paraan na mabigay yung 200 pesos na minimum wage na dun sa batas ngayon. Oo, yun. Dahil nasa panukalang batas ngayon. Nabanggit mo yung living wage, 1,200 pesos. Pero may kaakibat na balita ito, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang inflation natin ngayon, tumaas na naman ng 1.3%. Baka yung ating maibibigay sa mga maggagawa, kakainin din ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ano mas maganda? Meron ba kayo naisip na mas maganda rito? Para naman na at least man lang mas maayudahan natin ating mga kababayan. Well, sa amin, mahalaga nga itong hakbangin, itong 100, 200 pesos na minimum wage na legislated. Kasi, ibig sabihin, kaya yan ng tubo ng mga negosyante ngayon. Yun ang kailangan sa po ng ating mga kababayan eh. Maraming tubong na ipon yung mga negosyante. At kahit na ibigay nila itong 200 pesos across the board, on average, 12% lamang ng tubo yan. Kaya ibig sabihin dyan, kung tanggapin na negosyante ang napakalit na bawas sa tubo nila, hindi kailangan nila magtaas ang presyo ng bilihin, hindi kailangan magtanggal ng trabaho, hindi kailangan sila mababangkarote. So medyo, yan nga sa akin, nabanggit ko nga kanina, nakapagtaka dyan, ang mag-asabi, nako, grabe yung bagsak ng aming negosyo. Hindi naman sa mga negosyante, mga malalaking negosyante naman nagsasalita eh. Yun sinasabi nila, inflationary daw yan eh. Mr. Kasi, pinapasa kasi nila. Inflationary kasi, sa pagnanais nila hindi apektadong tubo nila, pinapasa nila sa consumer. Kaya sa amin, mahalaga yung computation na on average, 12% lamang ng tubo, yung 200 peso across the board. Ibig sabihin dyan, kung i-absorb ng negosyante yan, hindi kailangan magtaas ang presyo ng bilihin. Ayun, okay. Sige, antabayan na natin to. Salamat, Mr. Africa. Good morning. Sige po. Sana nga mapasa. Pagkabayaan na natin po. Maraming salamat. Thank you. Sunny Africa Executive Director, Ibon Foundation. Ayun.